Hi everyone! Welcome back po sa aming channel. Happy Friday! And today, our baby Zelda is officially 3 weeks old. So, 3 weeks postpartum na din ako. Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog kasi nga nagkasakit si Zayra. And then, update ko kayo sa kalagayan niya. And, ayun, wala naman kaming ganap for today kasi nga nagsusulat si Mister. So, dito lang kami sa loob ng bahay. And for those who are new here, please do consider subscribing. And if you are watching, please don't forget to hit the like button. Bye-bye! Bye-bye agad. Say hi! Hello! Welcome to our vlog. Dali! So, kakatapos lang magdede ni Baby Zelda. Tutulog na siya. And then si Zayra is natutulog din siya. Medyo alanganin yung nap ngayon nitong dalawa. Actually, si Baby Zelda is okay lang naman dahil baby pa siya talaga. Newborn pa siya. Pero si Zayra kasi, it's 5:12 PM na. Bago pa lang siya magnanap. So, late na naman siya makakatulog. And kakatapos nga lang magdede ni Baby Zelda. So, hugasan ko yung kanyang feeding bottle. So, mixed fed pa din siya kasi nga ang aking milk supply is hindi pa ganun karami. So, nagdedede siya sa akin and then binibigyan din namin siya ng formula. So, ito yung dalawa. Ito si Baby Zelda. So, nilagyan ko siya nito kasi minsan nagpupyuk. Pero, bihira naman. Pero, nilagyan ko na lang para sure. And then, ito naman ang ating Baby Zayra. So, syempre, magulo na naman dito. Alam niyo na ako. Maayos na yung kalagayan ni Zayra. I-share ko sa inyo yung buong nangyari. Tapos ito pala, Baby Einstein na, ano bang tawag dito? Electronic swing. Bigayan ng aking mga biyanan para kay Baby Zelda. So, nanonood ako ngayon si Pinay Mom in South Korea. Nanonood din ba kayo niya? So, pinapanood niyo rin ba siya? So, ayan, tutuwa ako sa mga vlogs niya. Pero sa Korea kasi siya, hindi siya dito sa US. Kain tayo ng cherries, guys. Isa to sa mga favorite na fruits ko ngayon, cherries. Kaya, since, panahon ng cherries ngayon, lagi kami bumibili nito. Parang walang ganito sa Philippines, no? Yung lasa niya, para dun sa mga hindi pa nakakatikim, para sa akin, para siyang siniguelas. Ganon. Tapos yung size niya parang halos parehas ng size. Masarap matamis. Pero may mga times na hindi siya ganun katamis. Pero itong lately, yung mga nabibili ni Mister kasi nga itong mga past weeks, hindi na kami nakakasama pag grocery shopping. Dahil syempre meron tayong Baby Zelda. Ayaw pa namin siya ilabas dun sa maraming tao. Sa mga park, sa mga playground, pagka alam namin na hindi siya ganun ka daming tao, dinadala namin. Pero sa Walmart kasi, sa mga grocery shopping places, is masyadong populated siya, masyadong iba't ibang tao yung andon. And since newborn pa lang siya, syempre, iniingatan namin na iniingatan namin na hindi siya magkasakit. Kasi nga, di ba, hindi pa naman ganun ka-develop or kalakas yung kanilang immune system. So, maganda yung weather ngayon. Hindi siya ganun ka-araw. Hindi rin man siya umuulan. It's 23 degrees Celsius. So, anyway, kwento ko na pala sa inyo, no? Kung napanood nyo yung last video namin, dinala namin si Zayra sa urgent care kasi nga meron siyang lagnat. And then, kinausap din namin yung kanyang pediatrician. And binigyan siya ng gamot. After naman niya mag-take ng gamot, mga 2 days, nawala na yung lagnat niya. Pero, mas parang naging malala kasi
hindi na siya talaga kumakain ng kahit ano, even milk, hindi siya nagtitake, water, hindi din. So, nakakatakot siya. And yung pediatrician niya, in-advise na kami na dalihin si Zaira sa ER for IV kasi baka ma-dehydrate. And then, ang ginawa namin, siguro yung iba sa inyo hindi naniniwala sa ganito. Ako kasi, nung bata pa, ganun na yung ginagawa namin. After magpa-doktor, ay baliktad eh. Parang nung bata pa ako, mas inuuna, pinapatingnan muna kami sa albularyo. Ano ba kayo, naniniwala ba kayo doon? Wala naman, para sa akin naniniwala kasi ako doon, and para sa akin wala namang masama doon sa mga faith healer na ganyan. Basta kami naman, kinausap ko din si Mister kung okay lang sa kanya, okay naman sa kanya. Kasi nagpunta na kami ng doktor, dalawa na yon, sa urgent care and then pediatrician, and then hindi siya gumaling. Although nawala yung lagnat niya, pero mas naging malala kasi, ayun nga, hindi na siya nagtitake ng kahit anong pagkain and fluids, which is, diba, delikado para sa age niya. And then, ayun, so kinausap ko yung nanay ko, sabi ko, baka pwede siyang pumunta sa faith healer or sa albularyo para ipatawas si Zaira. So yun, pinatawas niya nung same day na yun. Kasi pinagdidesisyonan pa namin ni Mr. kung dadali na namin siya sa ER. Kasi nung talagang mga nakarang araw, hindi na din siya, after niya mawala yung lagnat, nung dinala namin siya sa urgent care, hindi na talaga siya nagkumakain. Talagang sobrang natakot kami ni Mr. dahil doon. And para lang mag-take ng fluids or uminom ng tubig si Zaira, ang ginagawa ni Mr. pinapwersa niya yung sa syringe na pang-inom ng gamot. Doon niya nilalagay yung water. Tapos, inaano niya sa, yung pinapainom niya kay Zaira, which is nakakaawa siya dahil iyak ng iyak. Kasi ayaw niya talaga. Ayaw niya talagang uminom ng tubig. Kahit nga gatas, ayaw na din. So, yun, nakakaawa kasi makikita mo na iyak siya ng iyak, mas nahihirapan. Pero wala naman kaming choice. Kailangan talagang pwersahin kasi ma-dehydrate siya. So, going back, kinausap ko ngayon nanay ko na kung pwedeng pumunta sa albularyo para ipatawas si Zaira. So, ginawa siya ng nanay ko. Same day na yon, same day kung kailan namin dapat dadalhin si Zaira sa ER. And after noon, sinabihan din ako ng nanay ko kung ano daw ba yung huling kinain ni Zaira before siya hindi nag-take na ng kahit anong fluids or kahit anong pagkain. So, sinabi ko, tapos sabi niya, sunugin daw yun. So, ginawa namin ni Mister, kasi di ba, wala namang masama kung itatry. And then, alam nyo ba, after namin gawin yun, nag-take na si Zeta, kumain na siya, and uminom na siya. And, siguro pag titingnan mo, nagkataon lang ba, o effective yung mga faith healer or mga albularyo. So anyway, kung nagkataon man or effective, ang mahalaga sa amin is magaling na si Zaira. So ngayon, I'm not sure kung fully recovered na siya, pero almost back to normal na siya. Although meron pa rin siyang mga tantrums, pero kumakain na siya, naglalaro na siya, uminom siya ng tubig, wala na siyang lagnat. So parang na talaga, back to normal. Yun ngayon talagang kinagulat namin ni Mr. Maski nga si Mr. parang sabi niya, naniniwala na siya sa ganun. Kasi after namin talaga dalhin sa doktor, wala talaga, hindi, except doon sa lagnat, mas lumala pa siya. Yung sinabi daw ng albularyo is na parang napaglaruan ng mga espiritu nung dinala namin sila sa sementeryo. So again, hindi natin alam kung ano ba talaga, kung nag-work ba talaga yung ginawa nung albularyo or nagkataon lang. But then again, nagpapasalamat kami na okay na ngayon si Baby Zaira. And ayun, kasi nung after na pinatawa siya nung nanay ko, parang hindi siya complete 360 na bumalik siya sa dati ha. Siguro mga 75%. Ayun, naging okay siya. And then ngayon, super okay na siya. Kaya, ayun, para sa akin, hindi naman masama na maniwala sa mga ganun. And for me meron talaga mga bagay na hindi
mapapaliwanag ng science o ng siyensya. So, ganun yung gagawin namin from now on, no? Dadalhin muna namin siya sa doktor, and kung hindi siya mapagaling ng doktor, ayun, tatry namin sa albularyo. So kung baka kasi pagtanong kayo, meron bang albularyo sa US? So hindi po, wala akong alam na albularyo dito sa US. Tinawagan ko yung nanay ko, and doon siya nagpunta sa albularyo sa Pilipinas. Share ko lang po sa inyo, sa ating mga viewers na concerned sa kalagayan ng aming panganay na si Zira. Okay na po siya, and nagpapasalamat talaga kami na naging okay na siya. Tapos additional pa pala guys, diba, kung napanood nyo nga yung aming last video, ang sinabi nung nag-check doon kay Zira na positive siya for influenza A and B. And sinabihan din si Mr. noon, dahil nga nag-aantay lang kami sa sasakyan ni Baby Zelda, na for sure daw lahat kami, including Baby Zelda, ako and si Mr. is magkakaroon din ng flu. Kasi nga, syempre, mayroon kaming direct contact kay Zira. Pero alam niyo ba yung nangyari? Hindi kami nagkaroon ng flu. Sabi nga namin ni Mr. okay lang na kaming dalawa is mahawa. Basta wag si Zelda, kasi sabi rin ng pediatrician ni Zelda na pagka nagkaroon siya or nahawa siya kay Zira, talagang automatic dadalhin siya sa ospital para ma-admit doon. Kasi nga, newborn pa lang siya. Yung nagpapasalamat talaga kami na hindi kami nagkaroon ng flu, including si Baby Zelda. And ilang days na rin naman, talagang we're really hoping na hindi kami magkaroon. So ayun, kaya minsan napapaisip din talaga ako, baka nga, 'di ba, totoo na napaglaruan siya ng si Zira ng mga espiritu doon. Pero sa ngayon, ang talaga lang iniisip na lang talaga namin is thankful kami na okay na siya. Kasi ang hirap, yung tuwing gabi na makikita mo siya na iyak lang ng iyak, tapos alam mo na nagugutom siya pero ayaw niya talaga mag-take ng kahit anong pagkain and liquids or fluids, kahit tubig. Kaya gabi-gabi umiiyak din ako. Pero ngayon, okay na. Ay, yun lang talaga. So, it's a blessing for us na naging okay siya. So, ito yung aming dinner mamayang gabi. Lulutuin ni Mr. Pork belly. Pero, ano na yan, nakahiwa, chop-chop. And, ito rin pala yung ginagamit ko na soap para kay Baby Zelda. Cetaphil Baby Gentle Wash with Natural Calendula. I'm not sure kung tama ba yung aking pronunciation. So, ito yung ginagamit ko na siya, full body na siya. Ang bango nito. And nawala yung kanyang, ano tawag dyan? Yung kanyang baby acne because of this. Although, nagbabalat pa rin yung kanyang skin. So, hindi pa namin talaga siya yung sinusok doon sa water, sa bathtub. Yung parang dito, binubusan namin siya ng, katulong ko si Mr. ng water, and then ayun, tapos sinasabon ko siya dito. Pero mabilisan lang. Tapos sa gabi is sponge bath. So, si Zeta, 2 beses ko yung pinapaliguan, sa isa sa umaga at isa sa gabi. So, dahil natutulog yung dalawa, is medyo nakapag-relax ako. Di ba, in fairness naman, kahit 3 weeks postpartum pa lang ako, or 3 weeks pa lang ako nanganganak, is nakakakuha na ako talaga ng pahinga. Si Mr. kasi, dahil nga nagsusulat siya, so, doon siya ngayon sa bedroom. May mga times na doon siya nakafocus, and ako talaga yung nagbabantay dito sa 2 bata, and
nung gumaling na si Zeta talagang, ano naman, medyo madali siya. Nagiging madali na for me. Kasi kailangan ko rin masanay ng ako lang dahil pagbalik nga sa trabaho ni Mr. Although matagal pa dahil nga 3 months siyang naka-FMLA. Yun, kailangan is masanay na talaga ako. Dito si Mr. sa kwarto. Hoy! So kung makikita niyo yung kwarto namin, andito yung isang bed ni Zeta, and then isa pang bed. So andito lahat ng bed sa isang room kasi dito kami lahat natutulog. Ayan, si Mr. dyan siya. Minsan kami dyan ni Zelda kasi nagko-co-sleep sa akin si Zelda, tapos doon si Zeta. Tapos dito si Mr. Minsan naman ako dito at si Zelda kasi hindi naman ako gumagalaw pagka natutulog. So okay lang. Kahit maliit yung bed namin ni Zelda. Gagalaw lang ako pagka gising ako. Pero pagka yung natutulog talaga hindi. So, ayan si Mr. Nagsusulat siya. Are you editing? Yeah. Yan, nag-edit siya ng kanyang libro. So, linis tayo guys habang natutulog pa itong dalawang chikiting. Kasi pagka nagis ng isa dyan, mahirap nang kumilos at maglinis. Kaya, i-take advantage natin habang sila ay natutulog. So, lumabas muna kami dito sa labas ng bahay. Lumabas muna kami dito sa labas ng bahay. Andito kami sa labas ng bahay ni Zelda. Si Zeta natutulog pa din. Kailangan sabi ko nga kay Mr. Gisingin na niya kasi date na naman matutulog yun. Kagaya kagabi, parang mga 12 midnight na siya nakatulog. Kami ni Zelda natulog na kami ng maaga. Si Mr. yung nag-aantay sa kanya na bumalik sa tulog. Tapos alam niyo ba, meron ditong package sa amin na deliver. Hindi namin alam kung kanino ba to. Hindi naman para sa amin. Pero yung address dito, hindi namin alam kung paano namin ito ibabalik. Nakita ko na lang kasi ito kanina nung paglabas ko. Andito na siya. Ano ba ito? Express. SF Express. Anyway, ito si Baby Zelda. Ang laki na ni Baby. Parang sabi nga nung aking mom-in-law, bigla daw lumaki si Zelda. 3 weeks pa lang siya. Wala pa siyang 1 month. Ayan siya. Hi everyone! Hi everyone. Ang haba na niya. Kamukha niya si Zeta ng bata. Try ko mag-insert ng photo dyan. Kamukha niya. So, feeling ko magiging super magkamukha sila pagka mga na to. Pag lumaki na to si Baby Zelda. Sarap dito sa labas. Ang ganda ng weather. Ganda ng panahon. Right, baby? And oo nga pala guys, dumating na yung bill ko dun sa aking nakaraang C-section. So, isi-share ko sa inyo next time yung aming hospital bill. So, we're gonna make a hospital bill reveal. Inaayos ko pa siya, yung buong total. Kasi hiwa-hiwalay siya. Hindi ko alam kung bakit ganun. Parang merong ibang bill from another company, yung sa anesthesia, ganyan. Pero okay na siya. And, ayun, share namin sa inyo para dun sa mga may scheduled C-section na hindi alam kung
magkano ba yung magiging bill nila. Although iba-iba naman talaga yan and iba-iba din sa insurance, at least para magkaroon lang kayo ng idea. Share ko din sa inyo kung ano yung aking insurance and kung ano yung plan na binabayaran namin. So, sa mga susunod na videos yan. Kasi tinitingnan ko pa baka meron pang additional bill na dumating, pero most probably is wala na. So, once na confirm ko na, ayan, gawa ako ng video and then share ko sa inyo para nga magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung pwede ninyong bayaran pagka manganak kayo dito sa US via C-section. So, I guess yun lang for today's video. Share ko lang sa inyo or in-update ko lang kayo sa kalagayan ng aming firstborn na si Zayra Celestia. Talagang buong-buong pangalan, no? And, ayun, again, nagpapasalamat kami and again, we're thankful kay Lord na okay na yung aming baby. So, maraming salamat po ulit sa pag-suporta sa aming YouTube channel. Please don't forget to hit the like button and please don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much again for your support and have a blessed day everyone. Bye!